So guys, mula dito sa Binondo ay bibiyahe tayo patungo sa Giginto. So ngayon ay 7:40 ng umaga. Ayan. Ayos pa natin konti. So dito tayo nanggaling sa Binondo. A day in a life of Alayoson. So good morning sa inyo lahat. So mula dito sa pinakaunang Chinatown sa mundo ay tutungo tayo ng Giginto, Bulacan. Kung saan ay may kukunin tayong dokumento, parte yun ng job description natin para sa araw na ito. Sana lang hindi ma-traffic, kaya lang kasi may pasok na yun, so hindi natin maiwasan traffic. Itong matagilid, op. Muntik na malaglag yung camera natin. So yun, muntik na malaglag yung camera natin guys. Parang tagilid pa rin. Ayusin pa natin. Siguro taas na lang. Kaya lang masyado naman siyang close up. So yan, hopefully okay na. So muli, magandang umaga sa lahat. So may kukunin lang tayo doon ng mga certified copy ng dokumento. And didiretso tayo ng Bustos, Bulacan. Umambon din po dito mga kababayan. Nandito pa tayo sa port ng Valenzuela. So ayun, medyo matraffic kanina doon sa may bago dumating ng Fatima at yung paglagpas din. So ngayon guys, ayan, nandito na tayo sa Bukawi. Tapos ito balagtas Pero meron tayong kakainan dyan mamaya. May kapag kakanan ka na papuntang Santa Maria, meron ako laging hinihintuan dyan na kainan. May mga breakfast meal doon. Meron din namang meal para sa maramihan. Tsaka sa gabi dati may video ko yan doon Ewan ko lang ngayon kung nag-exist pa rin yung mga video ko yan nila. So ito, part 2 ng Bukawi na kung saan ay maraming tao kapag New Year dahil sa mga paputok. Dito ang mga fireworks capital of the Philippines, ang Bukawi, Bulacan. Marami ditong paggawaan ng mga pyrotechnic kaya ginagamit sa mga okasyon, lalo na kapag niya magpapalit ang taon. So ito yun, yung area na to, yung mga tindahan na yan, minsan nagpapalit yan into pyrotech store. Tanong muna tayo dito ng langis. Alright. Ayun, long ride. Nagamit ko long ride kasi pang matagalan siya kasi long ride. And syempre, pag bibili ka ng langis, doon ka sa mga gumagawa ng langis and shell yan Acknowledge yan ng lahat. Meron kasi mga bagong labas ngayon ng mga langis. Yung mga China. Hindi ko nababanggit yung mga pangalan. Parang namimili sila ng langis tapos dinidevelop nila ito Magkano yung long ride? 4.7. Wala, nagmamahal Magkano long ride? Sige, mamaya lang pagbalik ko. Thank you. Yung mga bagong langis kasi ngayon, or hindi naman yung mga bago lahat, yung mga pinapasikat ng mga
Hirap kasi pagtiwalaan yun dahil ewan ko lang base sa experience ko, kung gusto mo magtagal yung gamit mo, doon ka sa mga pinagtiwalaan na or talagang subok na. Kasi yung mga langis nga bebenta nila yan and talagang imamarket nila yan kahit ano ipapangako. Like yung mga langis na galing sa ganyan, Shell, Petron, Caltex, talagang mga subok na yan ng mga driver. Alright, so ito na nga yun, Caps Tapsi. Tayo mag-almusal. Yun, may music room pa rin sila. So dito ako palagi kapag nasa Bulacan area ako. So ayun, basta tayong kumain. Time check 9:05 na ng umaga. So diretso na tayo ng giginto nito. May Kawayan to San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Dito sa Bukawi, itong part na to, dito yung tuwing Friday merong nagaganap na parang baratilyo or nagtitinda sila ng mga hayop, aso, pusa, manok. Meron sila ditong hindi ko lang malaman kung saan yung area, pero dati dito kasi. Ngayon nakabakod na eh. Tuwing Friday yun meron ganap dito sa gilid. So inabot na tayo ng alas 9 sa daan and traffic. Sunod nito, pagkakatanda ko, Balagtas na. Sa bayan tayo ni Balagtas, pinakakilalang magaling sa mga tulaan, balagtasan. Kaya nga tinawag na Balagtasan dahil kay Balagtas. Hindi na gaanong nabibigyan ng pansin yung mga ganong kasanayan natin o kultura. Pero meron naman mga balagtasan ngayon, kaya lang mga siya, medyo mabibigat yung mga salita nila. Yung mga nagpi-flip top, isang form din yun ng balagtasan. Kaya lang medyo hardcore yung mga nila doon pananalita. And sa topic, may mga makabagong topic na yun. At syempre bagong henerasyon, bagong topic na. So papapansin ko, parang sana wag nating iwanan yung mga ganong kultura natin, no? Kasi sayang, kasi galing sa atin yun eh. Ang laki yung mga flip top ngayon. Pakiramdam ko lang galing sa mga western country yun eh. Hindi kamukha nung balagtasan, yung ganon, yung hindi man hardcore, pero yung topic, yan yung actual na pananalita nila, talagang feeling ko kagalang-galang and karespeto yung mga bawat pananalita nila. Pero hindi ako against sa mga flip top kasi parang sukatan din yun ng talino mo eh. Ang hirap magsaulo ng mga ganong, lalo yung mga lang freestyle, yung mga rebuttal. Ang hirap nun, on stage ka mag-iisip kung ano yung susunod mong banat doon sa kaharap mo. Pero sana maibalik yung mga ganon, yung mga lumang balagtasan na yung sukatan ng idea kung paano mo dedepensahan yung bagay na ipinaglalaban mo or yung prinsipyo mo.
Yun ang sana may pagpatuloy yung mga bagong henerasyon. Kaya lang, ano tayo palayo na tayo dun hanggang sa tuluyan ng makalimutan. Nawala na nga yung mga dati na teatro, yung bibihira na. Parang nangyari parang hindi na siya entertainment ngayon, for educational purposes na lang. And sana may balik ng DepEd yung mga ganong klase ng pakikipagtalakayan. Sana lang. So dito sa part na to wala na ganong traffic. Rosalie, bibingka pa. Masarap yung mga pasalubong dyan sa Rosalie. Subok na yan. Kilala yan dito sa Bulacan. Kaya kung magagawi kayo dito sa Bulacan, pag may nakita kayo mga Rosalie na pasalubong store, try nyo mamili. So ito na yung pinaka downtown Balagtas. Pag kumaliwa ka dito, Bulacan. Pag kumanang ka naman, patong Pandi. Nakita ko sa inyo. Yung diretso naman, gawin itong Malolos, Tabang, or Giginto. Tapos meron diyang daan pa kanan, yan ang papuntang Pandi. Bustos, Baliwag yan, papuntang Expressway. Pamilyang bayan ng Balagtas. Medyo gumanda na yung panahon, di ka mukha kanina, medyo mambon. Ngayon okay na, party dito sa Balagtas, Giginto. Ganito ang buhay ng isang rider, isang liaison officer, running errands, everyday life. Pag dinaradiretso mo to, yung pagdating mo ng Tabang, diretso pa rin. Angeles, San Fernando, siyempre Malolos mo na. Sa Palit, Kalumpit, Apalit, San Fernando, Angeles. Dito dumadaan pagka ayaw mo mag-expressway and ready ka sa medyo mas mabagal na pace ng biyahe. Kung 4 wheels ka, pero kung katulad kong small cc, dito ka talaga wala kang choice. Kasi expressway sa kabila. And di tayo pwede dun. So dito tayo talaga. Ang gamit ko nga palang mic, yung mic mini na DJI. Tapos sa camera naman Osmo Action 4 na DJI din. Tapos naka indie filter tayo na 16 yata to. Para lang hindi siya masyadong exposed. And maganda yung viewing factor niya kasi hindi siya masakit sa mata. Tapos naka 10-bit lag M na rin to. Kaya pwede ka magtono ng kulay na naaayon sa trip mo. Ito yung Plaridel Bypass sa may bago mag-shell. Ito. So mapasok na tayo sa bayan ng Giginto. Dito yung munisipyo ng Giginto. So dito sa part na to ng Giginto, andito yung lugar na gusto ng mga plantito at plantita. Ang daming halaman dito, iba't ibang klase. So kung may mga gusto sa inyo ng halaman na mura dito, marami kayo pagpipilian ng mga pwesto, mga halaman na kailangan nyo pampaganda ng inyong bakuran. Alright, so ito na yung Tabang dito sa kanan papuntang Malolos. Ito pag diniretso mo to hanggang doon papuntang Nueva Ecija, Cabanatuan. So ang registry of deeds ng Giginto ay nandito sa Santa Rita. May palengke ng Santa Rita bandang likod. Jollibee, wala na yung palengke dito. Ito kasi dating palengke ito lipat dito sa kanan. A few moments later. So guys, sa mga oras na to, pupunta naman tayo sa munisipyo ng Bustos, Bulacan. Ang pakay naman natin doon ay yung tax declaration.
At sana hindi siya ganun katagal. Usually kasi matagal ang proseso kapag nag-request ng mga certification. So sana hindi matagal and hindi matraffic. Pero ang way natin ngayon, paglagpas natin dyan sa expressway ng NLEX, kakanan tayo papuntang bypass road. Mas mabilis kasi doon kasi karamihan doon mga tracking. Dito kasi dumadaan yung mga pampasaherong bus, jeep, mga tricycle. Hindi ka tulad doon sa express or sa bypass, karamihan private tsaka mga tracking. Tapos wala pang gaano mga stop doon. So ito yung NLEX, ito yung papuntang Caloocan and tatakpan yung papuntang San Fernando doon. So kumanan tayo dito sa Walter Mart papunta doon sa bypass road ng Plardel. May mosque dito, ang ganda. Tignan nyo, ang ganda ng mosque nila. So guys, dito na tayo sa Plardel bypass going to, ang pagkakalap ko dulo nito papuntang San Rafael, Bulacan, pero hanggang Bustos lang tayo. Ang ganda pa rito, oh. May mga natitira pang taniman, kaya lang ang dami na kasi mga warehouse dito.
pamilihang bayan. At ito naman ang kanilang munisipyo. Hanap tayo ng makulimlim. Kaya sa yung minasa nyo? Ito ba yan? Magkano siya dito? Ang laki. Habang hinihintay natin ang in-apply natin na dokumento, minabuti kong pumasyal muna dito sa Lenis na halos katabi lang ng munisipyo ng Bustos. Dito ay marami kayong pagpipilian na pwedeng pasalubong. Puno. Magkano yung makapuno, te? 2,000 years later. So ayun guys, tapos na tayo dito sa lakad natin sa Bulacan. Sa kasamang palad, hindi tayo nakapag request ng certified copy ng tax declaration. So ang sabi ng taga-assessor, para mag-request kasi walang pipirma sa ngayon, walang opisyal na pwedeng pumirma para sa certified copy. So babalik tayo dito next week kung hindi pa ako busy sa ibang trabaho. So yan, ngayon try natin pumunta doon sa dam. Parang nakaka-relax doon eh. Alamin natin kung maganda yung dam ng Bustos. Let's go. So pupuntahan natin yon. Titignan natin kung maganda nga yung dam nila. So ang sabi, mayroon daw dam dito yung Bustos. Actually, ito yung karugtong ng Angat Dam na part ng Norsagaray. Itignan din natin kung pwedeng tumambay doon, pwede mag-camping or pwede mag-relax. Medyo malapit lang dito yun sa mismong bayan ng Bustos. Katawid lang tayo dito sa may tawag na ito. Yan sa bypass ng Plaridel. So check. Ayun na nga, hindi tayo nakapasok kasi matagal na daw palang sarado yun yung dam ng Bustos. May tinuro sa atin ditong pwede natin tignan yung ilog. Check lang natin. Sarado na daw pala yung dam at ipinagbabawal na ang pagpasok doon sa area na yan. Ito yung papunta ng Angat siguro na naghahakot ng kung ano-ano. So ito pala yung ilog ng Bustos. Ano natin kung ano meron pa doon. Ay, namimingwit sila. Mga namimingwit pala yan. Dito pwede maligo. Pwede pa tuloy doon kaya? Ang dami nangingisda dito. Galing. Kaya ang huli nila dyan.
Ito na yung pinakadulo. Tuyo yung dam. Dahil nga summer ngayon, so walang tubig sa dam. Maganda naman tong ilog na to. Problema lang, summer tayo pumunta, so hindi natin siya gaano ma-appreciate. Magtatagulan naman na, di bale, babalikan natin to. Pag nagtagulan na, ang ganda na nito kasi puro katubigan na yun lahat yan. Ganda ng view, very relaxing.